Okay guys, so ang gagawin natin ngayon is mag-walk around tayo saglit dito sa Skytown. Kung i-describe ko tong overall design niya, yan, no, futuristic na medyo hindi. Kasi yung ilaw niya, yan, no, naka full LED yan. Harap likod, okay yung mga signal lights yan, yung halogen. Pero pag titingnan natin sa angle na to, yan o, ma-bulky talaga siya. Noticeable yung pagka-bulkiness niya. Okay, tapos may siyang windshield. Yan, kahit mababa sana to, yung iba gusto nila mas mababa parang NMAX. So maglalabas din naman sila ng aftermarket na ganito na mas mababa. Meron siyang charging port. Yan, charging port. Tapos merong maliit na utility packets. Tapos meron dito sa loob na merong lock. Or meron siyang door. Okay, para dyan nyo ilalagay yung gamit nyo na gloves, mga ganun. Or something, kung ano ilalagay nyo. So naka-key pa rin siya. Yan, pagbubuksan nyo yung gas tank, so pipihitin nyo lang siya. So pihit-pihit. Okay, so kung ayaw nyo ng mga high-tech yan, balik kayo dito sa sa mga conventional key. Okay, tapos dito sa side na to, yan, makikita natin yung badge ng Skytown. Yan, tapos ito yung pillion niya, pillion step, malapad. Yan, up and down lang naman ang bukasan niya. Stock na pipe niya, less bulky, hindi siya katulad nung sa Dink. Ito mas slim siya tignan. And then air-cooled. Yan, air-cooled yan. So napaka-forma ng likod niya, no. Futuristic yung pagka-design sa kanyang LED niya. And then this one, yan, medyo malaki yung wingers niya, no. Sana ninipisan nila. Okay, mas maliit para katulad dito. So makikita din natin na meron siyang bracket naka-ready na. Ito nakalagay na, oh. So lalagyan nyo na lang ng box. So utility yan and convenience. U-box, malaki ang U-box niya. Okay, so ito yung U-box niya guys, napakalaki. So kasyang-kasya ang full face dito plus mga gamit pa. So kasyang-kasya dyan. So kung yun ang hanap nyo, yan, kahit hindi na kayo mag-top box, basta kasya yung helmet nyo, goods na yan. Okay? So, ayan, basic. Hindi siya spring-loaded guys ha. Pero yung bukasan niya, buong buo. So makikita nyo naman dyan, buong buo yung bukasan niya. Ito yung helmet natin, half face na extra large. Okay. So pasok na pasok siya. So imagine nyo, kasyang-kasya ang full face din dyan. Tsaka meron pa kayong extra space dito para sa inyong mga gamit. Kahit hindi na kayo mag top box, yan, okay na okay yan. Kahit ito lang. Alright, naka dual shock siya. Ayan, naka dual shocks dito. Ang ano pala neto, ang makina neto is 150cc. Naka 11.3 horsepower siya at 7,500 RPM. And then yung torque niya or yung hatak niya is 11.9 Newton meters at 6,500. Okay, naka 2 valve siya. So maybe yun yung magiging deal breaker sa iba dahil 2 valve siya. Pero in this case, hindi naman kasi 150cc siya, malakas pa rin siya. Okay, tapos yung isa pa is ang weight niya is 126 kilograms lang. So, yan, saktong-sakto para sa build niya, no? Hindi siya ganun kagaan, hindi rin ganun kabigat. So, tama-tama lang yan. And then yung capacity ng gas niya is 7 liters ang kaya niyang ikarga. So, malayo-layo na yung mapupuntahan nyo, no, sa isang kargahan lang. So, ang front tire nito is 110, 70, 14. Yan, medyo mas malaki siya ng konti kaysa dito sa likod. Ito naman 130, 70, 13 inches. So mas expect natin na mas matulin siya. Tsaka meron siyang dulo. Mas malaki yung harap niya Kaya mas makakadulo kayo dito ng mabilis. Okay, and lastly guys, ang cooling system na ito is air-cooled. Yan, air-cooled siya, hindi siya liquid-cooled. Again, isa yon sa deal breaker na nakikita ng iba. Pero kasi pagdating sa price point, wala ka ng complain. Okay, so ganitong itsura niya pag i-start natin para may idea kayo. Yan. Colored yung sa gilid, ano. Yan. Tapos yan, monotone. Very basic lang siya pero importante, yan, nandyan yung mga essential na kailangan nyong malaman. Okay?
Arangkada check. Okay, ikot natin saglit bago tayo pasok dyan sa mas mabato. Okay. Okay, malakas ang torque. So this is just a test ride guys, impression ride. Hindi natin ito matitest ride sa mga mahaba or mga maluluwag na kalsada. Very limited lang ang ating space para sa test ride na to. So i-describe ko lang sa inyo kung ano yung feel niya, overall feel niya. Describe ko sa inyo kung paano yung arangkada niya. Okay, kasi ito medyo torquey, nasa 11 point something horsepower. Ganun din yung torque niya. Yan. Medyo may ano siya, may sipa siya, no? Yan, no? But meron konting delay. Siguro may milliseconds delay. Yan. Hindi siya katulad ng Dink R 150. Okay? Right. So testingin natin yung pagka ano niya, yung agility niya, no? Yung pagka nimbleness niya. Kung okay ba siya sa turning radius, because sabi nila this one is a lifestyle bike. Yan. Good. Right. Nice and easy. Actually, ano siya, it reminds me of NMAX. Yan. Okay, good. Good. Maganda yung gewang-gewang niya, no? Okay ito sa mga tight na mga tight corners. So magbe-brake check tayo saglit. Brake check naman tayo. Performance muna tayo, guys, ha. Okay. So i-check muna natin ang kanyang rear brakes. Okay, maganda, gumagana eh. Malakas yung brakes niya. Good na good. Tingnan natin yung harap. Okay, good. Good, lakas. Lakas. So, yun, para magka-idea kayo gaano kalakas yung preno niya. Since naka-dual disc brake siya, front and rear. So, traction control. Long press lang natin. Dapat naka-auto. Long press natin yung mode. Tapos, adjust. Kung i-off natin traction control, dapat dapat green, tapos press lang ulit yung mode. So yun, pag bumalik siya sa auto, ibig sabihin, tapos naka-green, ibig sabihin naka-off na yung traction control. Pag ibabalik mo naman siya ulit, long press lang yung mode, pag mag-blink ito, yun, tapos adjust. So pag orange, in-on mo yung traction control. Okay. Tapos yan, naka-iterate. Need mo lang siyang iset, long press ulit yung mode. Ayan. So, pag bumalik na siya, naka-steady na yung ilaw, naka-on na ulit yung traction. Okay. So, yun, sir. Okay guys, for your reference, ang height ko is 5'10", and then ang weight ko is 90 to 92 kilograms. Kung sasakyan ko to nung naka-center stand, ganito. Ganito siya. Okay, so baba ko muna saglit. Yan. So, ganyan ang itsura niya. Okay, very comfortable. Very comfortable. Tsaka, ano siya, very noticeable yung pagka-bulky niya, no? Very wide. Pero dito sa may upuan, yan, since hapit yung upuan niya, so may pagka-compact feel din siya. Okay, mababa yung handlebars, yan. Para siyang, para sa mga PCX Fortress 160, ganun lang kababa. Okay, tas kitang-kita natin yung panel gauge niya. Yung stock na side mirrors, good na, maganda yung viewing angle. Okay na siya para sa akin. And then itong windshield niya, noticeable, napakalaki. Okay din yan kasi mas malaki, mas marami siyang madedeflect na wind. So kung i-stand natin siya, ito yung normal. Okay. So as you can see, flat-footed ako, abot na abot ko. Mababa yung seat height niya, it's 770 millimeters lang ang seat height niya. Napaka-comfortable nito sakyan, no? Maganda yung seats niya, napakalambot. Hawig na hawig sa Fortress 160. Ito lang medyo parang mas mababa ng konti. And then maluwang din yung space dito. Yan, maluwang din dito. Pwede kang magkarga ng bag or tunnel bag. Okay, wala siyang hook. Yun lang kulang dito.
Alright, kung i-describe ko sa inyo kung ano ang meron dito sa Skytown, it's very basics, very practical, straightforward. Wala nang mga parang high-tech na kung ano nandyan, hindi siya nakakiles. What you see is what you get. Yan, maganda siya for straightforward use. Okay, yung dito naman sa paa, yan, as we can see here. Okay, ang lapad niya. Para siyang NMAX, makakapag-stretch ka pa rin ng konti. Dito, banda, makakapag-stretch pa rin tayo dyan. So, very relax pa rin yan pag nagra-ride tayo. Okay? So, very important din ito sa mga ganitong klaseng scooter. So, okay, pakita ko naman sa inyo yung itsura ng likod. Kung ano itsura ko pag nakatalikod, no? Ito itsura niya. Then, ito yung mga lights. So, pag nagbe-brake, ganyan. Ganyan siya. Okay? Wala yata siyang hazard, no? Kulang. Sayang wala siyang hazard. Okay guys, para may idea kayo, no? Compare natin itong Skytown sa Dink 150. Okay, ito yung front niya. Actually, itong Dink is mas aggressive siya kaysa dito. Tsaka mas mataas ng konti yung specs niya kaysa sa Skytown 150. Ayan naman yung sides niya. So halos magka-size lang din sila. Yan kasi pare silang 150. Pero yung features ng Kymco, mas ahead siya. Naka 4 valves tapos naka liquid cooled na rin siya. Tsaka mas ergonomic yung design ng Dink kaysa kay Skytown. Skytown very basic, very simple. Okay, ito yung likod. So dito naman sa panel niya. So ayan guys, yan ang review natin para dito sa bagong Skytown 150. So kung interested kayong bumili, yan meron sa mga Kymco dealers yan. Siyempre meron dito sa Baguio or kung saan man kayong malapit na lugar. Hanapin nyo lang sila sa kanilang Facebook and website. Yan. Maraming salamat sa Kymco Baguio for letting me review this unit. So napakagandang motor yan, napaka-practical. So para sa presyong 118 pesos. So itong Skytown 150, approved na approve yan. Abot kaya, no? Hindi siya ganun kataas. At least wala siya sa 120 plus. Mas abot kaya na siya, lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? Kasi lahat ngayon ang tataas. Pero may mga motor pa pala na, yan, ganitong presyo. Pero yung specs and features niya, yan, napaka-practical. At kaya niyang sumabay sa mga modern scooters ngayon, modern mini maxi scooters katulad ng Skytown 150. So I'll see you guys on the next one. Don't forget to subscribe for more reviews and motovlogging. This is Scooter Divic signing off. Goodbye.